Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi itong mga balita na nakita po natin na kung saan mga kababayan etong si Comador J. Tariela ay may matinding sagot po sa buwelta sa kanya ni Congressman Rodante Marcoleta mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin etong matinding ginawa ni Isko Moreno na hindi lang pala mga kababayan basta pangungutang yung ginawa po niya nung siya ay mayor pa dyan po sa Maynila. Kung hindi, dito nyo makikita kung gaano kalaki yung pinagbentahan ng mga ari-arian ng Maynila at kung ano yung mga property or ilan sa mga property ng Maynila na ibinenta ni Mayor Isko Moreno mga kababayan na ngayon ay bumabalik sa pagka-mayor dyan po sa Maynila na parang walang nangyari. So ngayon kung titingnan po ninyo mga kababayan dito po sa nakita nating balita galing po sa GMA News mga kababayan, dito nyo malalaman kung gaano kalaki yung kinitang pera dahil sa pagbibenta ng mga ari-arian at kung gaano kalaki din yung inutang mga kababayan. Eto partida ha, hindi pa nakontento etong si Mayor Isko Moreno nung panahon niya nang ibenta niya ang mga ari-arian ng Maynila at nangutang pa siya ng napakalaking halaga. So ngayon kung titingnan po ninyo mga kababayan, ito po yung source natin pero ililipat po natin yan dito. Dahil kung babasahin po natin yan, maliwanag pa sa sikat ng araw mga kababayan na ganito ulit ang possible na mangyari sa Maynila kung sakaling papayagan nyo na maupo etong si Isko Moreno diyan po mga kababayan sa City of Manila. So ngayon, basahin po natin itong nakita nating balita na kung saan sabi po dito, Manila Mayoral Bet tinamaan si Isko dahil sa asset selling spree. Ang kandidato sa pagkaalkalde ng Maynila at dating kongresista na si Amado Bagatsing noong Miyerkules ay inangke ng di umano'y pagbibenta ng ilang asset ng pamahalaan ng Maynila sa gitna ng pandemya, COVID-19 at sa kabila ng kumita ng 44 bilyon kita mula sa nakaraang asset sale. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, nasaan yung 44 bilyon? Hindi naman pwede na sasabihin ni Isko Moreno na ginamit po niya yan nung panahon ng pandemya dahil sa laki ng inutang niya mga kababayan at naging utang ng Maynila noong panahon na siya pa ang mayor. Nasaan ngayon etong 44 bilyon? Dahil sabi po dito mga kababayan, basahin pa natin. Sa pagbanggit sa datos ng Department of Budget and Management, DBM, sinabi ni Bagatsing ng pamahalaan ng Maynila ay nag-dispose na ng mga asset na nagbibigay dito ng tubo na 44 bilyon noong 2022. Kita nyo mga kababayan ha, yung mga ibinentang asset ay nakakapagbigay ng tubo na kumita ng 44 bilyones. Kung kumita ng 44 bilyones yan, bakit baon sa napakalaking utang ang Maynila mga kababayan? Diba? So sabi pa dito, eto daw, sabi nitong si Bagatsing, ako'y na-shock noong malaman kong meron palang pera ang ating lungsod na 44 bilyones. Bakit mangungutang pa ng 25 bilyon? Bakit ibibenta pa ang Divisoria Market sa halagang 1.5 bilyon? Bakit pa ibibenta yung ibang asset ng lungsod katulad ng City of College sa may eskolta? So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, bukod sa naging pera ng Maynila, nung panahon ni Isko Moreno na 44 bilyones, nangutang pa siya ng 25 bilyones mga kababayan, ibinenta yung Divisoria sa halagang 1.5 bilyon at etong City of College of Manila sa may eskolta, ibinenta din. Di umano mga kababayan ni Isko Moreno nung panahon na siya pa ang mayor ng Maynila. Tapos ngayon bumabalik na parang walang nangyari. So ngayon mga kababayan, sabi pa dito, binigyan din ni Bagatsing na high questionable ang timing ng umano'y hakbang dahil mababa ang presyo sa merkado dahil sa pandemya. Pagkatapos ay hinimok niya ang kandidato sa pagkapangulo na si Manila Mayor Isko Moreno at si incumbent Vice Mayor Hani Lacuna Pangan at maging ang konseho ng lungsod na ipaliwanag ang mga bagay sa mga Manileño. So ngayon mga kababayan kung titingnan nyo, di ba may mga binabanggit si Mayor Hani Lacuna na may mga naibentang property etong si Isko Moreno nung panahon na siya ay mayor. So totoo nga pala. Kasi mga kababayan, itong balitang ito, 2022 pa po ito.
na kung saan mga kababayan, noong natatalakay namin ito, pinapalabas ni Isko Moreno ng kanyang kampo, ano po, nung 2022 presidential election, na ito po ay black propaganda lamang daw po ng mga BBM vloggers or yung mga vloggers na sumusuporta kay PBBM noong panahon ng eleksyon. Pero kung titingnan po natin sa mga naging pahayag ni Mayor Hani Lacuna mga kababayan, na kung saan may mga nabentang property noong panahon ni Isko Moreno, at kung titingnan din po natin mga kababayan yung sinasabi na napakalaking utang ng Maynila, totoo nga pala. Kasi ngayon mga kababayan, eto na yung isang patunay na kung saan mga kababayan, sobrang laki ng naging pera ng Maynila kung tutuusin nung panahon ni Isko Moreno na umabot ng 44 bilyones at nangutang pa siya. Take note mga kababayan nangutang pa siya ng 25 billion. Ang tanong, saan napunta yan? Kasi kung sasabihin niya na ginastos siya nung panahon ng pandemic, sobra-sobra na po yan kung tutuusin mga kababayan. At kung sasabihin niya, ipinagpaganda niya ng Maynila, kumita ba ng malaki mga kababayan ng Maynila dahil po sa ginawa niyang ito? Diba? So ngayon sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw. Wala namang compelling reason, wala namang dahil sa pagmamadali mo na ibenta mo yung mga gusali na yan. At ang masama nito, ang presyo ng lupa, ang baba ng benta mo dahil walang negosyo kasi pandemic. Yung mga timing na yan, sila ang dapat mag-explica niyan or magpaliwanag. Nagtatanong lang kami bilang taxpayer at bilang Manileño, he added. Walang mapilit na dahilan para magmadali silang ibenta ang mga establishmento na iyon. Ang masama dito ay mababa ang presyo ng lupa dahil walang pasok dahil sa pandemic. Ang timing, dapat nilang ipaliwanag yan. Nagtatanong lang tayo bilang mga nagbabayad ng buwis at bilang mga Manileño. Yan po yung sabi nitong si Bagatching. So sabi pa dito mga kababayan, iginiit pa ni Bagatching na ang mga nagtitinda sa Divisoria Market ay hindi ipinaalam tungkol sa pagbibenta ng establishmento at ngayon ay nanganganib na ma-displace. Yan po mga kababayan, kaya nga marami ang nagrally noong panahon ng 2022. Kasi nga mga kababayan, ibinenta yung Divisoria ng hindi man lang alam nung mga kababayan po nating vendors. Kaya nga mga kababayan, kung tutuusin nalagay sa alanganin, yung mga kababayan po nating vendors dyan po sa Maynila, buhat po nung naibenta sa private sector, eto pong Divisoria. Kaya nga kung titingnan nyo yung ginagawa nila ngayon, na pagpuna nila sa pamumuno ni Mayor Hani Lacuna, akala nyo mga kababayan wala siyang bahid na ginawa noong panahon na siya ang nakaupo pang mayor. Kaya nga mga kababayan, parang bumabalik lang si Isko Moreno na parang walang nangyari dyan po sa Maynila. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, sa pamumuno po niya nangyari itong mga bintahan na ito at yung pag-utang ng napakalaking halaga. At saka ito pa mga kababayan, doon sa mga kababayan po nating vendors, baka hindi nyo po alam. Ito pa yung sabi dito ni Bagatching. Nang tanungin niya daw etong si Isko Moreno kung saan ililipat etong mga apektadong vendor kung matutuloy ang naturang pagbibenta, sinabi niya na wala na nga, nakakalat na lang, na where they will be displaced. Yan po yung sabi mga kababayan daw ni Isko Moreno. Nauna nang sinabi ni Aksyon Demokratiko Chairman Ernest Ramil Jr. na ang umano'y pagbibenta ng Divisoria Public Market ay isang black propaganda daw ng mga vlogger ng dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ilabas ng partido ni Moreno ang 203 billion utang ng state tax na utang ng pamilyang Marcos sa gobyerno ng Pilipinas. Kasi nga mga kababayan, kung matatandaan nyo, noong 2022, siya ang isa sa pumupuna kay PBBM at siya pa yung isa sa naglabas ng 200 bilyong utang daw ng state tax ng pamilyang Marcoses. Kaya nga napakatindi ng paninira mga kababayan ng kampo ni Isko Moreno noong panahon po mga kababayan. Hindi ko naman po nila lahat doon sa kampo ni Isko Moreno, pero nung panahon ng 2022 presidential election, napakatitindi po ng mga paninira ng vlogger niya kay PBBM. Kaya nga ngayon mga kababayan, sinasabi nila na etong pagtalakay sa pagbibenta ng Divisoria, ano daw, black propaganda lamang daw po namin mga vlogger na sumusuporta kay PBBM nung panahon ng 2022 presidential election. Pero ang totoo po dyan mga kababayan, naibenta na nga di umano yung Divisoria at napakalaki ng iniwan niyang utang sa Maynila
at saka yung 44 bilyones hindi alam kung saan po di umano napunta. Ano po, so sabi pa dito mga kababayan, sinabi ni City Councilor Jong Isip na hihingi siya ng sertifikasyon mula sa pamahalaan ng Maynila sa kasalukuyang pananalapi nito pagkatapos ng Semana Santa. Samantala, ipinaliwanag naman ni Manila Councilor Princess Abante na ang pamahalaan ng Maynila noong 1991 ay nagpatupad ng ordinansa na nag-ootorisa sa umano'y alkalde ng lungsod na pumasok sa kontrata para sa muling pagpapaunlad ng Divisoria Market sa loob ng 25 taon. Makalipas ang isang taon, ang Lingkword ay ginawara ng kontrata para bumuo at pamahalaan ang Divisoria. So ibig sabihin mga kababayan, sa Lingkword na pabenta, di umano etong Divisoria. At porket may ordinansa mga kababayan na pwede ang alkaldeng pumasok sa mga kasunduan, sinamantala po yun ni Mayor Isko Moreno nung panahon na siya pa ang alkalde ng Maynila. Pero ang tanong, kumita ba ng malaki ang Maynila nung panahon na ibinenta niya yung Divisoria? Saan napunta mga kababayan yung pera na pinagbentahan at yung 44 bilyones mga kababayan at yung 25 billion na inutang po niya? Yan po ang napakalaking tanong dyan. Kasi mga kababayan, ang laki ng naging pera pero ang laki din ng iniwanang utang ni Mayor Isko Moreno na ngayon ay pinagbabayaran ni Mayor Hani Lacuna mga kababayan. Tapos ngayon babalik sa Maynila na parang walang nangyari. At akala mo mga kababayan kung makapuna sa pamumuno ni Mayor Hani Lacuna at yung mga paninira nila di umano, akala mo wala siyang ginawang ganitong klase ng gawain. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Pinalawig pa ng korporasyon ang termino nito sa loob ng 25 taon matapos masunog ang bagong Divisoria Mall noong Mayo 2013. Ang dating mayor ng Maynila na si Joseph Estrada ay pumasok sa ibang kasunduan sa Lingkword na pinalawig ang orihinal na kasunduan ng isa pang 25 taon hanggang 2046 mga kababayan. Ganyan po katindi yung ginawa po nila mga kababayan at mas matindi yung ginawa ni Mayor Isko Moreno nung panahon na siya pa ang mayor ng Maynila. Bukod sa pagbibenta ng asset or ari-arian ng Maynila sa mababang halaga mga kababayan, nangutang pa siya ng nagkakahalaga ng 25 bilyones at hindi alam kung saan dinala. Dahil kung sasabihin niya na ginamit po yan at ginastos po yan para tustusan yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin, sobra na po mga kababayan yung 44 bilyones kasi buhat nung naupo po mga kababayan, etong si Isko Moreno hanggang sa natapos yung kanyang termino, napakalaki po ng naiwan niyang utang sa kamay nilaan na ang utay-utay na nagbabayad ay etong si Mayor Hani Lacuna. At ang isa pa po dyan mga kababayan na dapat po nating itanong, kaya Mayor Isko Moreno noong mga panahon na nangyari po ito, kumita ba ng malaki ang Maynila? Naging maunlad ba ang Maynila? Bakit baon pa rin sa utang ang Maynila mga kababayan? Tapos ngayon babalik siya na para bang walang nangyari. Kaya nga mga kababayan, sa mga kababayan nating Pilipino, especially sa Kamaynilaan, maging matalino po kayo sa pagpili ng kandidato dyan at iboto nyo po mga kababayan yun talagang may malasakit hindi lang sa kalusugan ng mga kababayan natin dyan po sa Maynila, kung hindi may malasakit din sa mga Manileño. Kasi mga kababayan, kung tutuusin, hindi naman maapektuhan yung mga proyekto ni Mayor Hani Lacuna kung hindi talaga baon sa napakalaking utang ang lungsod ng Maynila. Pero kahit ganun pa man mga kababayan, ginagawa pa rin ni Mayor Hani Lacuna yung kanyang tungkulin bilang mayora ng Maynila. At ngayon, babalik si Isko Moreno na para bang walang nangyari, na para bang walang bentahan na nangyari mga kababayan at walang utangan na nangyari at parang wala siyang iniwanan na napakalaking utang dyan po sa Maynila. Ano po? So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa ginawang ito ni Mayor Isko Moreno sa lungsod ng Maynila na kung saan mga kababayan, ibinenta ang Divisoria Public Market sa halagang 1.5 billion na napakababang halaga dahil panahon po ng pandemic yan. At etong City of College Manila sa may eskolta mga kababayan. Biruin nyo ha kung gaano kadaming ari-arian ng Maynila ang ibinenta po niya. Tapos ang ending, baon ng Maynila sa napakaraming utang at naibenta pa yung mga ari-arian. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano pong masasabi nyo hingil po sa usapin na yan. At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito po sa isang topic na nakita po natin
na kung saan mga kababayan, eto pong si Commodore J. Tariela ay sinagot mga kababayan etong si Congressman Rodante Marcoleta. Dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba naglabas ng matinding pahayag etong si Congressman Rodante Marcoleta na kung saan gigil na gigil po siya dito kay Commodore J. Tariela mga kababayan. Ngayon, sumagot etong si Commodore J. Tariela at meron po siyang sinabi dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Eto, panoorin po natin mga kababayan and then i-analyze po natin yung sinasabi dito ni Congressman Rodante Marcoleta at yung naging sagot ni Commodore J. Tariela. Kasi tumitindi na mga kababayan yung sagutan nilang dalawa dahil po sa issue ng West Philippine Sea. So ngayon, eto, i-play po natin. Ignorante raw ang paggamit ng pangalang West Philippine Sea. Yan ang mainit na buwelta ni Congressman Rodante Marcoleta kay PCG spokesperson J. Tariela na binatikos ang sinabi noon ng kongresista na walang West Philippine Sea. Sagot naman ni Tariela, gumagawa lang ng problema si Marcoleta. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta versus Philippine Coast Guard spokesperson J. Tariela. Lalo pang uminit ang bangayan nila tungkol sa West Philippine Sea. Bumelta kasi si Marcoleta sa banat sa kanya ni Tariela tungkol sa sinabi ng kongresista na walang West Philippine Sea. Sa programang News and Views ng One News, nilinaw ni Marcoleta na hindi siya tutol sa pagtawag ng West Philippine Sea sa dagat na sakop ng ating exclusive economic zone. Pero wala naman kasi sinasabi mga kababayan si Commodore J. Tariela na tumututol etong si Marcoleta sa pagtawag ng West Philippine Sea. At ang isa pa dito mga kababayan, mismong sinabi nga ni Congressman Marcoleta na na kahit tingnan pa daw sa mapa natin, wala daw pong West Philippine Sea. Yan po yung pagkakasabi niya mga kababayan. So ngayon, nakakita tayo sa NAMRIA ng mapa ng Pilipinas at eto makikita nyo mga kababayan na meron pong West Philippine Sea dito. Eto, wait lang, lakihan natin. Kung titingnan nyo mga kababayan, Republic, takpan na lang natin yung mukha natin, Republic of the Philippines, maliwanag po mga kababayan na may nakalagay, bukod sa Philippine Sea, may nakalagay mga kababayan dito na West Philippine Sea. Ayan napakalaki ng nakalagay mga kababayan na West Philippine Sea. Tapos sasabihin lamang ni Congressman Rodante Marcoleta na ang West Philippine Sea gawa-gawa lamang po natin. At kahit tingnan sa mapa po natin, wala pong West Philippine Sea. At ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan nyo, may nakita rin tayong balita na kung saan, ayon po dito sa Saksi Pinas, eto basahin po natin. Sinasabi po dito mga kababayan, na West PH Sea kasama sa bagong mapa ng Pilipinas or etong West Philippine Sea kasama sa bagong mapa ng Pilipinas. Kung titingnan nyo mga kababayan, bukod dito sa may nakalagay na South China Sea, sa may katapat ng China mga kababayan, meron po tayo dito sa may Scarborough Shoal na may nakalagay din na pangalan ng West Philippine Sea. So ngayon, basahin po natin itong nilalaman. Sabi po dito, sa hangaring paigtingin ng soberanya ng bansa, sa nasasakupang karagatan gumawa ng bagong mapa ng Pilipinas ang National Mapping and Resource Information Authority o etong NAMRIA kung saan kasama ang West Philippine Sea. Ayon kay Undersecretary Peter Tiangco na tumatayong administrator ng NAMRIA, handa na ang ahensyang ilabas na ang bagong mapang sumasalamin sa lahat ng lugar na pasok sa teritoryo ng Pilipinas. Sabi pa dito, paglilinaw ni Tiangco, pasok sa umiiral na international law ang bagong standard map ng Pilipinas. Hangad lamang aniya ng pamahalaan na ituwid ang 9-dash line na ipinagkakalandakan ng China sa karagatan na nasa loob ng 200 nautical mile, exclusive economic zone ng bansa. Aniya pa, implementing rules and regulation na lang ang hinihintay ng NAMRIA bilang tugon sa paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Maritime Zone Act at Philippine Archipelagic Sea Lines Act na nagsusulong ng proteksyon, soberanya at kapangyarihan ng bansa sa West Philippine Sea. So yan napakaliwanag na naglabas pa nga mga kababayan ang NAMRIA ng bagong mapa na kung saan nakalagay na mismo ang West Philippine Sea. Tapos sasabihin lamang po ni Congressman Rodante Marcoleta na kahit tingnan sa mapa natin, walang West Philippine Sea. Ayan napakalaki naman
napakalaki ng pangalan dito na West Philippine Sea mga kababayan, at kahit dito sa mapa mga kababayan ng Republic of the Philippines may nakalagay na po na West Philippine Sea. Ano po, so ngayon balik tayo mga kababayan dito sa balita na nakita nating ito. Ipagpatuloy pa natin. Giit niya, hindi naman daw kinikilala ng international community ang pangalang West Philippine Sea. The community of nations, pagka tiningnan nila yung South China Sea, wala silang makikitang West Philippine Sea. Sa kabila nito, iginiit ng kongresista na kaisa siya sa laban para sa karapatan natin sa ating EEZ. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo. Atin yan. Binanatan din at hinamon ni Marcoleta si Tariela. Huwag tayo magpapaka-at magpapaka-ignorante. Katulad ng Commodore na yon. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin, kapag hindi niya nakita sa mapa ang karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore sa wala kang naiintindihan. Sagot ni Ito mga kababayan, nakita nyo kung gaano katindi yung mga binitawang salita ni Congressman Rodante Marcoleta kay Commodore J. Tariela. Kasi nang gagalaite, mga kababayan, etong si Congressman Rodante Marcoleta kasi nga, sinabihan daw siya ng traidor ni Commodore J. Tariela. Pero kung titingnan natin mga kababayan, since binasa ko sa inyo kagabi, wala naman tayong nakikita na may sinabing traidor. Etong si Commodore J. Tariela, siguro mga kababayan, nakapanood siya ng vlog and then yung vlogger nagbabasa ng komento kasi hindi naman may iwasan yan na kapag ka nagtatalakay, especially tayo, nagtatalakay tayo ng vlog natin lalo na kapag live, hindi natin pwedeng hindi basahin yung komento ng mga kababayan po nating Pilipino. Especially mga kababayan, may mga makakapag-comment dyan at sasabihin na eto pong si Congressman Rodante Marcoleta, dahil nga binitawan yung ganong klase ng salita, may mga netizen na magsasabi ng traidor at hindi may iwasan na mabasa yan ng vlogger. So siguro nakapanood siya ng vlog at baka nga sa atin pa siya nakapanood ng vlog mga kababayan about do sa sinasabi niyang nag-vlog etong si Commodore J. Tariela na may sinasabing traidor siya. Wala namang sinabing traidor etong si Commodore J. Tariela at hindi naman nagba-vlog etong si Commodore J. Tariela mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Tariela nakasisira raw ng loob na marinig mula sa isang mambabatas ng 19th Congress na nagpasa ng Philippine Maritime Zones Act na nag-ugat daw sa pagiging ignorante ang paggamit ng West Philippine Sea. Giit ni Tariela, tinatanggap ng sambayanan ang pangalan. Sumisimbolo rin ito sa karapatan natin sa ating EEZ. Ginagamit din daw ang pangalang West Philippine Sea ng militar at ng Coast Guard na lagi raw naharap sa panganib sa tuwing sila ay nagpapatrol. Tanong ni Tariela, paano tayo susuportahan ng buong mundo kung tayo mismo ay minamaliit ang pangalang West Philippine Sea? Yan ang matinding dyan mga kababayan, matinding banat dyan or sagot ni Commodore J. Tariela kay Congressman Rodante Marcoleta. Paano nga naman tayo susuportahan ng mundo, ng international, kung mismong tayo minamaliit natin yung tawag na West Philippine Sea dyan po sa mga teritoryo natin mga kababayan, di ba? Tama nga naman. Kasi paano susuporta yung ibang lahi sa atin kung mismong tayo, hindi natin sinusuportahan yung pangalan natin na West Philippine Sea dyan po sa mga teritoryo natin sa karagatan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kung tutuusin, wala rin daw issue rito, maliban na lang kay Marcoleta na gumagawa raw ng problema. Tanong pa ni Tariela kay Marcoleta kung naniniwala naman daw ang kongresista na bahagi ng Exclusive Economic Zone ang West Philippine Sea. Ano raw ba ang dapat na itawag dito? Nauna na ring humirit si Pangulong Bongbong Marcos na paraan nito ni Marcoleta bilang aniyay kandidato para makakuha ng atensyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayan mga kababayan na napakinggan nyo naman yung naging sagot ni Commodore J. Tariela dito po kay Congressman Rodante Marcoleta. Nga naman mga kababayan, kung naniniwala din naman siya na eto pong ating Exclusive Economic Zone or etong EEZ, atin mga kababayan or atin ito, bakit naman bawal natin itong pangalanan? At ano yung itatawag natin dito sa ating Exclusive Economic Zone na ito mga kababayan? Kung sinasabi niya na tayo lang yung gumagawa ng pangalan at tayo lang yung nagbigay ng pangalan na West Philippine Sea dyan po sa ating EEZ. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo sa mga pinagsasasabi ni Congressman Rodante Marcoleta, tama naman nga.
etong si Commodore J. Tariela na gumagawa lang ng problema etong si Congressman Rodante Marcoleta at nagpapaingay lang siya ng kanyang pangalan kasi nga malapit na ang eleksyon at election time na ngayon. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo din naman, paliwanag din naman na ang NAMRIA naglabas na ng bagong mapa or maglalabas na ng bagong mapa na kung saan nakalagay na ang West Philippine Sea, mga kababayan, dyan po sa bagong mapa ng Pilipinas. Kasi nga sabi ni Congressman Rodante Marcoleta, kahit tingnan daw sa mapa ng Pilipinas, wala daw West Philippine Sea. Pero kung titingnan natin dito, mga kababayan, ayan, napakaliwanag na meron talaga na West Philippine Sea. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang masasabi nyo, mga kababayan, hingil sa naging pagbibenta ng mga ari-arian ng Maynila nitong si Mayor Isko Moreno nung panahon na siya pa ang mayor ng Maynila, mga kababayan, at ngayon ay bumabalik na parang walang nangyari. Parang walang iniwanang utang at ibinentang ari-arian ng Maynila. At ano din po ang opinion nyo, mga kababayan, dito po sa nakita nating balita na kung saan sumagot ng matindi etong si Commodore J. Tariela sa mga naging pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta about po sa issue ng West Philippine Sea. Na kung saan, mga kababayan, kung titingnan nyo, sinabi ni Congressman Rodante Marcoleta na kahit tingnan sa mapa natin, ano po ay wala talagang West Philippine Sea. Pero, mga kababayan, kung titingnan nyo, etong balitang ito galing sa saksi, maliwanag pa sa sikat ng araw na etong West Philippine Sea ay kasama na po sa bagong mapa ng Pilipinas. So, comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantalang magpaalam, mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng hindi nakakalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento, mag-subscribe sa ating YouTube channel, at higit sa lahat, mga kababayan, mag-like ng ating mga video at huwag mag-skip ng ating mga ads. Going to 400k na tayo, mga kababayan. Kaya yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po.